Hi guys, muli tayo nagbabalik sa pagbablog nitong 2025. So naghahanda ako ngayon papunta sa work. Muli tayo magbabalik sa office work. So actually, yung trabaho ko ay work from home. Pero sa totoo lang, hirap magtrabaho sa bahay kasi kailangan mo maging self-motivated. At yun yung kahinaan ko, hindi ako masyadong motivated kasi kapag ako lang mag-isa. Kaya, kailangan kong ilagay yung sarili ko sa environment kung saan mapupwersa ako na magtrabaho kasi kung hindi, walang mangyayari sa akin. So ngayon, kailangan nating pumunta sa opisina and get things done. Ano bang masabi ko tungkol sa buhay dito sa Japan? Sa totoo lang, hindi ko maiwasan na ipagkumpara yung Pilipinas tsaka Japan eh. Ganun talaga eh. Kasi pareho kaming tumira sa Pinas at tumira din kami dito sa Japan. Kaya ayun lang yung perspective na meron ako. Na kailangan natin mag-ingat eh habang nagdadrive. Dahan-dahan. So yun nga. Masarap ang buhay dito sa Japan, conveniente. Lahat ng mga gusto mong bilhin, mabibili mo. Tsaka maganda rin yung mga trabaho. Mababait mga tao. Hindi lahat, pero majority mababait naman. Masarap pagkain, masarap mag-drive kasi disiplinado yung mga tao, mga drivers. Nagbibigayan. Pero yung hinahanap-hanap ko dito sa Japan na medyo mahirap makamit yung oras. Kasi pag tumira ka dito sa Japan, ma-realize mo na kailangan mong i-manage ng maigi yung oras mo. Kasi kung hindi, kakainin ka talaga ng trabaho mo, responsibilidad mo, which is a good thing. Actually, mabuti yon para sa kahit kanino naman. Pero yung sa Pinas kasi, ewan ko ba kung bakit pa parang mas maraming oras yung buhay doon. Kaya para bang kung ano man yung maisipan mo na gawin, lalo na kung mayroon kang pera, kung kaya mo, magagawa mo talaga. Pero yun eh, may balance din eh, no? Sa Pinas kasi kapag kahit may oras ka, pero kung wala ka naman pera, wala kayong magagawa. Dito naman sa Japan, may pera ka nga, wala ka namang oras, ganun din. So, kailangan mo talaga ng balance eh. Pero sa tingin ko, mas madaling i-balance kung nasa Japan ka kasi yung pera, madaling magkapera dito, gawa nga na maganda yung mga trabaho. Not perfect, pero kung ikukumpara sa atin, mas madaling kumita dito ng mas malaki. Yun nga lang, pagdating sa oras, kailangan mo talagang maging wise kung paano mo gagamitin yung oras mo. Yun talaga yun eh, no? Isa pa palang napaka-importanting bagay kung gusto niyo tumira dito sa Japan is yung language. Kasi
Wala guys, kailangan nyo talaga matuto mag-Japanese. Kasi kung hindi kayo marunong mag-Japanese, hindi kayo tatagal dito. Tsaka yung mga makukuha nyo ng trabaho sobrang limitado. Kung may makuha man kayo na trabaho, siguro dead-end job sa mga factory o kaya sa mga arbaito or part-time job. Which is okay naman, hindi ko naman sa minamalit ko yung mga work na yun. Nga lang, kung meron kayong ambisyon sa buhay, gusto nyo kumita ng mas malaki, or Filipino restaurant. Kung gusto nyo kumita ng mas malaki, o kaya naghahangad kayo ng magandang career, napaka-importante ng Japanese language. Both speaking tsaka yung writing, napaka-importante pareho. Pero para sa akin, sa experience ko, mas importante yung speaking. Kasi sa totoo lang, ayun yung mas mahirap matutunan eh. Yung writing, pwede mo siyang aralin. Araw-araw, gabi-gabi, magbasa ka ng libro, tapos practice mo yung kanji, mag-memorize ka ng mga vocabs or ng mga vocabulary. Pero yung speaking kasi, ibang skill yun eh. Hindi mo siya basta-basta matututunan kung wala kang kinakausap na Japanese or kung hindi ka nagpa-practice magsalita. Kaya hanggat maaari, pag meron kayong chance na makapagsalita ng Japanese, i-grab nyo yung chance na yun at practice yung may game pagsasalita. Ang ginawa ko sa akin, kaya ako natuto magsalita ng Japanese kasi nung kakarating ko lang dito, ang nangyari kasi nun, pinadala ako dito sa Japan ng walang plano eh. Dahil dun sa tsunami. Yung mga katrabaho ko na Pinoy na dito sa Japan naka-station, nag-uwian sila. Gawa ng merong balita noon na kapag na-expose kayo sa radiation, pwede kayong mabaog or pwedeng maging cancer. Kaya nag-uwian yung mga Pinoy. Sabi sa akin ng boss ko, kailangan nila ng replacement sa manpower. And nung time na yun kasi kaka-hire lang sa akin. Kaya ang ginawa niya, ako yung pinadala. Kahit na wala akong experience, di ako marunong mag-Japanese. Although marunong ako mga pakunti-kunti kasi nag-self-study ako eh. Pero hindi talaga ako marunong makipag-communicate. As in, wala. Classroom setting medyo, pero pagdating dun sa actual na kaiwa, yung conversation, wala talaga guys. So, ayun, nung pinadala ako dito sa Japan, grabe. Parang bangungot kasi mataas yung expectation, pero yung skills ko, yung kaya kong gawin, as in, wala talaga. And siguro out of desperation, pinadala ako ng kumpanya dito kahit na wala naman talaga akong mayambag dun sa team dito sa Japan. And marami akong nagawang pagkakamali dun sa first few months ko na medyo traumatizing kasi alam mo yun, meron silang expectation eh. Tapos ako naman, si Bagito, wala talagang kalam-alam. Kaya I made a lot of mistakes. Maraming gabi hindi ako makatulog kasi naisip ko yung boss ko na galit sa akin. Tapos yung mga katrabaho ko na hindi ako maasahan. So, medyo mahirap yung sitwasyon na ganun. Ngayon, ginawa ko, kasi nagkaroon ng malaking pagkakamali. Meron akong nagawang pagkakamali na nag-cause ng problema dun sa opisina. Dahil doon, na-trigger ako na talagang maging desperado matuto mag-Japanese. Lalo na yung business Japanese. Kaya ang ginawa ko, nag-hire ako ng private tutor dito sa Japan. So, 3 times a week nag-meet kami sa cafe para turuan niya ako ng business Japanese. So, binabayaran ko yung tutor ko out of my own pocket. Pero dahil doon, ilang months kong ginawa yun, pero dahil doon natuto ako magsalita ng business, Japanese. Kaya, ayun, kahit papano, nakakasabay na ako dun sa trabaho. Tapos,
pinagpala din ako na, alam mo yun, marunong ako mag-English. Kaya dumating yung mga opportunities na kinailangan nila ng English, kailangan nila ng English speaker, at the same time na marunong din mag-Japanese. So napakalaking opportunity para sa akin. Sobrang, ano ba, oh crap, walang parking. Todo siya. Kailangan ko magmaniobra dito dahil wala atang parking dito sa shared office na gusto kong gamitin. Wait lang guys ha, kabalikan ko kayo. Kailangan ko lang asikasuhin to. Okay guys, punta muna tayo sa ating shared office. First time ko gagamitin to actually, so hindi ko alam kung anong i-expect. We'll have to see. Alright guys, just finished work. Marami-raming meeting, mahaba-habang meeting. Kalimutan ko mag-lunch. Oops. Wow. Yabay na. Baka makain sa bahay. Dapat marunong kayo magluto pag titira kayo dito sa Japan kasi magastos kung laging sa labas lang kakain. Tsaka mas healthy kasi kapag nagluluto kayo. Siguro kahit sa naman kahit sa Pinas siguro. Pero, yun nga. Lalo na kung single kayo, kailangan nyo matuto magluto. Bago ko lumipat dito, hindi ako marunong magluto eh. Pero nung lumipat ako dito, kinailangan ko matuto. Otherwise, puro itlog yung kakainin ko. Uwi na tayo bago makauwi yung panganay ko, anak. Kasi walang tao sa bahay. Wala rin siyang susi. Sobrang pinagpala ako sa trabaho ko guys kasi kahit na marami akong ginagampanan, meron pa rin akong oras para sa pamilya ko. Ito yung klase ng trabaho na ang importante ay yung resulta, hindi yung oras na ginugugol mo sa opisina. Para sa akin yun yung pinaka smart way to work. I mean, syempre, balang araw gusto ko rin magkaroon ng sarili kong business, either production company or cafe or whatever, para ako mismo yung may hawak ng mga desisyon. Pero just so thankful to God dahil din sa trabaho ko na to. And yeah, just love my work. So blessed. Tapos yung mga katrabaho ko, they're amazing people. And love my job. Sobrang buti ng Panginoon sa buhay namin. Kasi, you know, gustong-gusto ko yung trabaho ko. Yung asawa ko, masaya rin siya sa trabaho niya. And the kids are happy. Not perfect, but God is good. Sarap ang buhay dito sa Japan. Pero, balik tayo din sa pinag-uusapan natin kanina. Ano nga ba pinag-usapan natin? Nawala na. Nawala na sa isip ko. Kung titira kayo sa probinsya,
kailangan meron kayong sasakyan kasi mahirap gumalaw kapag wala kayong sasakyan gawa ng hindi naman ano to eh, hindi siya ano tong ginagawa nito, hindi siya central area kaya yung mga tren hindi accessible dun sa mga common locations. For example, sa mga grocery store, yung sa residential area nyo, or sa mga shopping malls. Either maglalakad kayo ng sobrang layo, or magbike kayo, or lalo na't kung kasama yung pamilya, importante talaga na may sasakyan. Kaya ibang-iba yung buhay sa probinsya tsaka sa city. Pag nasa city kasi kayo, halos lahat ng puntahan mo nakatren ka. Pero pag sa probinsya, halos lahat ng puntahan mo nakasasakyan. Wala yung mga hindi ganun ka-common yung mga public transportation. Siguro meron din mga bus. Meron din naman mga bus. Yun nga lang, meron siyang intervals. So, maghihintay ka hanggang sa dumating yung mga bus. Yung iba ginagawa, meron silang chart nung time intervals nung bus for weekdays tsaka weekend kasi magkaiba pa yung schedule nun. Kaya bago sila lumabas, chine-check muna nila yung oras dun sa, for example, yung nakalagay dun sa fridge, yung time interval, check nila kung anong oras darating yung bus para sakto, walang sayang na oras. Grabe no yung mga Japanese talaga. Bawal sa kanila yung mga basta-basta na bahala na. Kailangan nakaplano talaga. Kailangan maliwanag yung plano. Kasi kapag walang plano, pag bahala na si Kuya, si Batman, nai-stress sila. Kaya ayun yung isa sa mga pinag-aaway namin ni Kasumi eh. Pag masyado akong go with the flow, naiinis yun. Kaya lagi bago kami lumabas ng bahay, kailangan alam namin yung plano, yung oras, kung anong oras namin kikitain, yung mga kaibigan namin, or kung saan man kami nakapunta, naka-reserve. Kailangan maliwanag yung oras. Dahil kung hindi, naiirita siya. Ganun talaga. Mabuting bagay naman yun actually. Iwas access sa oras. Imbis na sa Pinas kasi, pag sinabing magmi-meet kayo ng alas 7, wala, sisipot. Anong oras na? Bahala na. Basta parang pakiramdaman na lang. Mahirap yung ganun. Dito, marami kang makakagalit. Lalo sa trabaho, naku, bawal yun guys.